Sa ibang balita naman, mariing kinundi na ng ilang mambabatas ang bagong insidente ng pangharas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal kamakailan. Narito po ang report. Mariing kinundi na ng Akbayan Party List ang panibagong insidente ng pangharas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, kung saan isang Navy personnel ang nasugatan matapos hatawin sa ulo. Bukod sa riding in tandem, tinawag din ng Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula ang China na perata at bandido sa West Philippine Sea. Hindi aniya ito ang unang beses na sinaktan ng China ang mga uniform personnel na nagpapatrolya sa karagatan. Naniniwala siya na hindi dapat ituring na estratehikong kaalyado ng Pilipinas ang China. Dahil dito, nanawagan siya sa Pangulo na paalisin na si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ang Armed Forces of the Philippines naman nangakong patuloy nilang ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinilala naman ng Department of National Defense ang katapangan at kagitingang ipinamalas ng ating military personnel sa pinag-aagawang teritoryo. Nanawagan din si US Ambassador Lee Lipton sa China na itigil na ang mga illegal at agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Kinukundi na po niya. Kinukundi na po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Inaasahan namang tatalakayin ang bilateral relations ng Pilipinas at China sa magiging pagpupulong ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa meeting ng ASEAN Foreign Ministers. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.